Ginisa ang Energy Department sa pagdinig ng Protect Committee ng Senado. Kalahati lang daw kasi ng mga empleyado nito ang pumapasok, kaya hindi matugunan ng mga reklamo ng publiko. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sa kabila ng doble kayod ng Department of Energy sa oil crisis, dinikdik pa rin ng ilang mga senador ang ahensya. May department order daw kasi ang DOE na 2 days lang ang on-site work per week. With only 50% of DOE officials and employees reporting, and the rest is all work from home. May mga reklamo umanong nakakarating kay Senator Amy Marcos na walang nahahanap sa opisina ng DOE para sa umano'y approval ng projects at mga kontrata. Kumpara sa isang memo mula sa ehekutibo, may 4 na araw na on-site work kada linggo sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Namamatay na yung tao ng gutom, hindi na makapaghanap buhay. Wala nang ani, wala nang pagkain. At ang DOE ay nagbabakasyon. Tama ba yun? Sagot ni Energy Secretary Sharon Garin, work from home doesn't mean they don't work. At hindi rin daw sila nagbabakasyon. On time daw ang lahat ng compliance ng DOE. Doing meetings and doing everything that we can do just to keep our country sufficient in supply and monitor the prices. Pero hindi rito natapos ang puna ni Marcos. 2 days, ma'am, because we are aware that we have to save energy and electricity in this. From the get-go, we wanted to Sa push. sobrang saving naman ninyo, Secretary Garin, hindi naman yata tama na walang pumapasok yung mga oil stakeholders. The objective of work from home is not to stop working. It is to become more efficient. Ngayon po, we are trying to save for the country para Hindi ba sinabi ng Pangulo na 4 days? Bakit kayo kinalahati pa yung 4 days? Kinilala ng iba pang mga senador ang effort ng ahensya. Pero sa panahong may krisis at tinitignan ngayon ang DOE, mahirap umanong depensahan ang optics problem dahil sa 2-day workweek. I-revisit daw ng DOE ang 2-day workweek order nila. Kasabay niya na ang pagsulong din ng ahensya sa energy efficiency dahil ayon kay Garin, posibleng umabot daw ang problemang ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Bago pa ito, pinagdudahan ni Senator Rodante Marcoleta kung talaga bang malala ang problema natin sa langis. Batay daw sa mga nakalap niyang datos, nananatili umanong sufficient ang supply natin at umaabot pa nga sa bilyong litro ang ini-import ng bansa sa loob lang ng ilang buwan. May nakuha rin daw siyang independent data mula sa isang Singapore-based entity na nagsasabing posibleng makabili ng diesel sa halagang nasa 61 pesos per liter ang landed cost. Yan ay ang Pent Alpha Enterprises Pte. Limited na ang representative ay nagngangalang Wayne Houghton. Kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayoko naman pag-usapan na natin ang malulubhang problema, hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. Sa panig ng DOE, inamin nila na mataas talaga ang presyo sa world market, lalo na sa transport at insurance costs. Tila miracle price daw ang 61 pesos per liter, pero nangako ang ahensya na susuriin nila ang datos na ibinigay ni Marcoleta. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Dapat daw tularan ng Pilipinas ang Price Stabilization Fund ng Thailand ayon kay Senador J.V. Ejercito. Sa ilalim nito ay mas mababa pa sa 60 pesos ang kada litro ng diesel sa Bangkok kahit import-dependent din ito. Binigyan din ng senador na mahalaga na tama ang impormasyong makakarating sa Pangulo kaugnay ng krisis sa langis. We need to give the accurate reports, especially to the President and to the people, no, so that we can make the proper decisions based on accurate information. Madalas talaga pag sa palasyo, nobody wants to be the bearer of bad news, pero kailangan natin sabihin what is really happening on the ground and on what the real situation is para tama po ang magiging desisyon ng ating liderato at ng ating pong mga concerned agencies. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.